Pinahintulutan ng Korte Suprema na muling mag-abogado ang Office of the Solicitor General para sa petisyon laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o ICC case. Ang abogado ng dating Pangulo sinabing maaring maging questionable ang kredibilidad ng OSG dahil sa pagbabago ng legal stand nito sa kaso. Si Marriott Gonzalez magbabalita. Pinaburahan ng Korte Suprema ang inihaing manifestation with entry of appearance ng Office of the Solicitor General o OSG noong December 1, 2025. Ibig sabihin, balik na ang OSG bilang abogado ng gobyerno sa petisyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ICC case. Matatandang nag-recuse ang OSG sa pangunan noon ni Menardo Guevara noong Abril bilang counsel ng mga pangunahing opisyal ng gobyerno sa kaso dahil sa paninindigan na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Ang Department of Justice o DOJ ang tumayong abogado pagkatapos ng recusal ng OSG at para sa kanila ngayon, welcome development ang naging hakbang ng OSG. Kumpiyansa ang DOJ sa abilidad nitong depensahan ng gobyerno sa kaso. Sinabi rin ng ahensya na dahil balik abogado ng OSG ay makakapag-focus na ang Justice Department sa kanyang mandato. No reason was ever forwarded by the Solicitor General of its current legal stand, as to why it changed its legal position on the matter. It's not good on the part of the Philippine government to flip-flop, kasi there should be legal stability in their arguments and the action on the part of the OSG. Ang legal counsel ni Duterte at ni La Rosa sinabing hindi maganda sa Pilipinas na pabago-bago ang paninindigan nito sa kaso. Ang kanilang obserbasyon, ipararating daw nila sa SC. Hanggang ngayon ay walaan ng ideya ang kanilang kampo kung anong dahilan at ngayon ay muli itong mag-aabogado sa kaso. Impression nun na it would affect its credibility kasi Solgen yan pinakamagagaling na mga abogado nandiyan sa Solgen. And bago yun sila mag-make ng legal stand, pinag-aaralan yan, subjected yan to discussions, theory building, and it's not easy to change its theory. Kasi yung stand nila sa Article 127, iba na. Ang sabi nila ngayon, meron pang residual jurisdiction ng ICC, kaya yung pagdakip kay Presidente Duterte, somehow legal pa yun sa kanilang pagtingin. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Marriott Gonzalez, sa News.